Mayong adlaw sa tanan for today's video, mag-open line tag usa ka modem nga B315S936. Ato siyang i-open line kay para mapansakan siya og bisag unsang network SIM. Sama sa Smart, T2, TNT ug uban pang lain-lain nga mga SIM. Para ma-materialize ang atong pag-open line, manginahanglan ta og male-to-male USB cable, usa ka UDP cable, and syempre ang ato ang B315S936 nga modem. So ang una natong buhaton is ato ang tanggalon ang mga screws nga naa sa bottom portion sa modem gamit ang Phillips screw driver. Tungod kay wala na may mga screws ni nga modem, so ato ang gitanggal ang front cover sa modem kay tungod naatay kinahanglan nga i-jumper sa board sa modem. After natong matanggal ang front cover sa modem, set aside sa nato, isa pod sa mga importante nga mga butang para ma-open line nato ang modem is manginahanglan ta og usa ka computer program or application. Kung naa na ta sa maong program, ato ang i-open ang program ug ato ang i-install ang mga drivers nga naka-bundle sulod sa maong computer program. Kinahanglan nga ma-install ang mga drivers nga nakabundle sa maong computer program kay para during sa USB mode ma-install ang firmware nga maoy hinungdan nga maka-open line or mabasa niya ang mga lain-lain nga mga network SIM nga ipansak nato sulod sa modem. After nato ma-install ang mga drivers, kinahanglan nato nga i-jumper ang boot pin ug ang ground pin, no, gamit ang usa ka metal conductor. Base sa video ning gamit ko gamay kayo nga lansang or nail para ma-jumper nako ang boot pin ug ang ground pin. Then after nato i-jumper, need nato nga ipansak ang power adapter. And then, see to it nga inigpansak nimo sa power adapter during sa mong pag-jumper, dili gyud mo power on or mo turn on ang modem. So, mailhan nimo nga ni power on siya kung musiga ang iyahang power on light. So, kung musiga man gani, usabon jud nimo. So, kinahanglan nga inigpansak nimo sa power adapter, dili gyud siya nga musiga or mo turn on ang modem. So, after nimo nga mapansak ang power adapter dito sa modem, unya wala mo siga ang power LED, but pasabot nga you are ready on the go or pasabot nga naa na ka sa USB mode o ready na ka para sa proseso sa pag-open line sa tuang modem. Once nga naa na siya sa USB mode, ato ang i-open ug ato ang i-run ang script, and then dili gyud pud nato kalimtan nga ato ang ipansak sa USB port sa modem ang ato ang male to male USB cable para ma-install gayud ang firmware didto sulod sa ato ang modem. After ma-detect sa ato ang laptop or computer ang ato ang modem, automatically mo install ang ato ang firmware dito sa ato ang modem. So paabot tag siguro more or less mga 3 minutes para or more, magdepende man gud siya sa imuhang laptop or magdepende sa kakusgon or kapaspas sa imuhang laptop. The moment nga makita ka dito sa script nga na press any key, so press any key, pindot nimo, and then para mahuman ang ato ang proseso is ato ang tanggalon ang ato ang USB cable and then ang ato ang power adapter. Kay tungod nahuman naman ang ato ang pag-open line sa ato ang modem. After gitanggal nato ang USB cable ug ang power adapter, ato ang gibalik ang front cover sa modem, and then ato ang butangan o smart SIM ang ato ang open line nga modem, and then let us try to see kung successful ba ang ato ang pag-open line sa ato ang B315S936 nga modem. And then ato apong i-connect ang ato ang USB cable para ato ang access
ang user interface sa atong modem. So nganong kinahanglan man nga i-access nato ang user interface kay para ato ang ma-modify ang admin password o ang Wi-Fi password sa ato ang modem. So base sa video makita nga nagka-signal ang ato ang modem gamit ang ato ang smart SIM. So but pasabot nga successful ang ato ang pag-open line or ato ang proseso nga pag-open line sa ato ang modem.